Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Tunay na napakabuti niya, tunay na siya'y mapagmahal. Ilang araw na lang ay magtatapos ang isang taon at magsisimula muli ng panibago, at tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Patuloy nating pinag-aaralan ang aklat ng Joshua at tinutuklas ang mga magagandang leksyon na ating mapupulot sa pag-aaral nito. Naging malinaw sa atin sa ating mga pag-aaral kung paanong ang ating Panginoong Diyos ay gumagabay sa lahat ng mga mananampalataya sa bayan ng Israel. Siya ay tapat. God is faithful. Na siya ay faithful in a way that He delivers us. Siya po nagda-direct sa atin, and siya rin po ang nagdidisiplin sa atin para nang sa ganun, tayo ay maitama ang landas. Purihin ang ating Panginoong Diyos dahil tayo po ay magtatapos ang ating pag-aaral na ito at magsisimula muli ng panibago. I hope and pray na sa ating pong ginawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, kayo po ay na-bless, kayo po ay natuwa, ito po ay nakatulong para mas lalo po ninyong maunawaan ang napakaganda na pag-aaral, mga leksyon na mapupulot po natin mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Tunay nga na pagtitingnan po natin ang mga nakasulat sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, yung mga leksyon na ating mapupulot, matututunan, ay applicable hanggang sa panahon natin ngayon. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay may pamagat na Choose This Day. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito.
Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries at napapanood din po tayo sa Hope Channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at sa lahat ng mga kapatid na patuloy pong nananalangin, sumusuporta, upang nang sa ganon ang ating paglilingkod ay patuloy po nating magawa. Purihin din po ang ating Panginoong Diyos through the ministries of Adventist World Radio na tayo po ay nakakapag-share sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng digital ministry. At alam nyo po, tuwing pupunta tayo sa isang lugar, mas napapahaba pag minsan yung ating pagstay at paglilingkod dahil po sa mga kapatid at sa mga kaibigan at sa mga taga-subaybay na nagbubukas ng kanilang mga tahanan upang nang sa ganon ang inyo pong lingkod ay makapaglingkod at makatuloy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pong isang buong taon na ito na ating paglilingkod ay hindi magiging posible if not because of God's grace and if not because of our loving brothers and sisters na lagi pong handa na mag-share ng kanilang mga resources upang nang sa ganon ang ating paglilingkod ay magpatuloy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ang biyaya ng Panginoong Diyos ang maranasan po ninyo sa bawat araw at patuloy po tayong lahat na lumago sa ating pagtitiwala at sa ating pananampalataya sa Kanya. Muli po, mula po sa aking puso ay nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa isang buong taon na inyo pong sinuportahan, sinamahan, at inyong pong ipinanalangin ang ating mga paglilingkod online and face to face. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po'y patuloy po kayong mabless sa inyo pong mga paglilingkod at maging sa inyo pong patuloy na pagsaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos at maging sa patuloy nyo pong pagsama sa ating mga pag-aaral ng salita po niya. So muli po maraming salamat at sa mga lagi na po namin kasama, pakishare po ang video na to para mas marami pong makinabang, mas marami pong mabless at mas marami po ang matuto sa ating pong gagawing pag-aaral. And if you want to review all the lessons na shinare po namin mula umpisa, available po yan sa aming YouTube. Mapakadali po, pupuntahan nyo lang at you will have access to all the videos. At iyan pong lahat ay summarized into 3 points. Kaya parang sermon na rin yan. Or hindi lang parang sermon, kundi madaling paraan para maalala at ma-recall nyo po ang mga pag-aaral sa buong aklat ng Joshua. So muli po, maraming salamat sa pag-share ng ating video at nawa po mas marami pang makinabang at mabless. At ngayon po, hingin po natin ang katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po na sa pagkakataong pong ito ay muli kaming magkakasama-sama. Muli kaming mag-aaral ng inyong mga salita. At nawa pong lahat ng mga bagay na aming matututunan ay makatulong po sa pagkakilala namin sa inyo. Makatulong po mas lalo kaming magtiwala sa inyo. Sa aming mga sarili kami po yung mga mahihina, wala po kami magagawa. Ngunit salamat po dahil kayo ang Diyos na mag-iingat at magagabay sa amin at tutulong sa anumang pong mga hinaharap namin, sa anumang pong mga aming mga desisyon na kailangan gawin. Panginoon, sa aming pong gagawing pag-aaral na ito, pangunahan niyo po kami. Tulungan kaming maunawa ng inyong mga salita. Dahil sa aming mga sarili, kami po yung mahihina. Sa aming mga sarili, hindi po namin magagawa. Ngunit salamat po sa inyo. Salamat po sa banal na Espiritu na tutulong sa amin. Bubuksan namin mga puso't isipan para tulong po nawa upang mas lalo kaming mapalapit sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. At nawa po sa inyo pong mga pagbabakasyon, sa inyo pong mga kasama ninyo marahil ang inyong mga pamilya sa mga nasa ibang bansa na talaga naman pong napakaabala na nagtatrabaho pa rin dahil walang holiday o walang bakasyon sa iba pong lugar. Isama po natin sa panalangin yung ating mga kaibigan, mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, nakikipagsapalaran para buhayin at masustain nila ang kanilang mga pamilya. Pag-pray po natin sila dahil alam nyo po,
sa pagpunta ko po sa mga iba't ibang lugar, yung mga ganitong season ay hindi talaga break. It's not a holiday. It's really work for them. Napaka-busy po ng buhay. Isama po natin sila sa panalangin. At nawa rin po ay meron kayong panahon na patuloy pa rin saliksikin ang salita ng ating Panginoong Diyos dahil yan ay makakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Muli po ang topic natin is choose this day. Kailangan nating mamili. Kailangan nating piliin walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi ang ating pananampalataya at pagtatapat sa Kanya. Ang sabi po sa Joshua 24 verse 15 ay ganito, "And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord." Napakagandang paalala. At hindi lamang paalala, kundi desisyon na dapat tayong gumawa tayo'y pumili at sa ating pagpili, piliin natin ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Piliin natin ang ating Panginoong Diyos na hindi natin dapat pahintulutan na ang kaabalahan o ang anumang bagay ng sanlibutan ay makahadlang upang atin siyang piliin. Mas bibigyan natin ng diin yan mamaya. Ngayon po, nandito na po tayo sa Joshua chapter 24. Ito na po yung pagtatapos. Pinag-usapan natin yung first chapter is an introduction sa book of Joshua, reminding Joshua to be very courageous. Ano po? Take courage. Manatili ka sa diretsong daan. Huwag kang titingin sa kaliwa at sa kanan. Huwag mong pahintulutang mawala sa iyo ang salita ng ating Panginoong Diyos. And then in chapter 2 up to chapter 13 chapter 12, mababasa po natin yung kanilang conquest. Sa kanilang pagpasok at sa promised land at sa kanilang mga pakikipagdigma. And then the next chapters until 23 is all about settling in the land. It's about, yung land is being appropriated. Kumbaga, dinidivide na sa bayan ng Israel. And now we are at Joshua chapter 24, wherein ay may gagawin po si Joshuang speech. Paalala. Lalo na po siya ay naroon na sa katandaan at pagtatapos ng kanyang lakbayin sa kanyang buhay. At meron siyang mga gagawing mga paalala sa kanila pong pag-renew ng kanilang covenant sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa Joshua chapter 24 verse 1, "Then Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel, for their heads, for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God." Okay? Sama niya po yung mga leaders, present nilang kanilang sarili sa ating Panginoong Diyos. At ito po, again, it's a covenant renewal. The covenant renewal is a reminder to Israel that their king is Yahweh Himself, and that if they remain loyal to Him, they will enjoy His protection. Israel does not need a human king. As a theocratic nation, they have to ever keep in mind that their only king is the Lord. So imagine, ito pong si Joshua gathering all the leaders, presenting themselves before the one and only true King. Pinipresent nilang kanilang sarili sa ating Panginoong Diyos. Kaya that's why the covenant renewal nagpapaalala na walang iba silang malalapitan, wala silang ibang leader, kundi ang ating Panginoong Diyos. Of course, meron silang mga human leaders, but these human leaders will fail them. Itong mga human leaders will make mistakes. At totoo po yan. Maging ang inyong lingkod ay nagkakamali po tayo sa mga decisions. At times, yung ating pagbasa o pagtingin sa mga bagay-bagay can be biased, can be incomplete. Yung information that we have can be limited, and because of that, we will make wrong decisions. But with God, He knows everything. And that's why all His decisions, it's with love and with justice. Kumbaga, He knows everything. Wala tayong
maki-question. Well, of course, as human beings, we have the tendency to doubt and to question, but ultimately, the Bible is telling us clearly that God knows everything. We can trust Him. We need to believe in Him. We need to continue trusting His ways because His ways are not our ways and His thoughts are not our thoughts. So dito po, no? So present nila ang sarili nila sa ating Panginoong Diyos. At pagkatapos po ang nangyari, Joshua now will make a speech. And in my reflections, as I read Joshua chapter 24 and also our lesson, in my reflections, meron po akong napulot na 3 points na hopefully maging pagpapala po sa ating lahat as we study this lesson. Hopefully makatulong po na sa ating pong pagbabakasyon ngayon, sa ating pong mga pag-enjoy ng camaraderie, ng friendship, ng ating family, maybe some are traveling, huwag nating kalimutan to choose this day. And how do we do that? In Joshua 24, 2-13, ay meron po doon na ginawa si Joshua at ang first point. Again, I'll be sharing 3 points para madaling maalala, madaling may share, madali pong ma-summarize itong pag-aaral natin at hindi kagad natin malimutan. The first letter C is to commemorate. Okay? Commemorate. Or in other words, remember. Or in other words, recall. What? Recall what? Basahin natin, ano? Joshua 24, 2-13, ha? Pero babasahin ko lang verse 2. Again, that's your assignment. Assignment po ninyo yan. Basahin ninyo yung buong chapter ng Joshua chapter 24. In verse 2 it says, "And Joshua said to all the people, Thus says the Lord, the God of Israel, long ago, your fathers lived beyond Euphrates, Terah, the father of Abraham and of Nahor, and they served other gods." At kung itutuloy po natin, ay makikita po natin na dito ang gagawin ni Joshua, ire-recall niya. It's commemorating what happened and how the Lord has led them in their past history. How it all started and how until today, God is guiding them and leading them. Kumbaga hanggang ito, nung sinasabi ito ni Joshua. And if we apply in reality, even today in our lives, God has been leading us. And that's why, commemorate, remember, alalahanin natin how the Lord has been so good to us. Ito po, ang ganda nito. Kung babasahin niyo yung buong chapter 24, dun muna kayo sa verse 2-13. God is the main subject of the reviewed past. I took, I gave, I sent, I plagued, I did, I brought you out, I delivered you, and many more. Israel is not the main protagonist of the narrative, but rather, its object. Ang main subject ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. And that's why, as we review our history, pag binabalikan natin ang ating nakaraan, let's not forget that it is His story. It's all about God's faithfulness. It's all about God taking care of us. It's all about God giving us. It's about God sending us. It's about God delivering us. It's all about God providing for us. God is the main subject. We won't be where we are right now if not because of God's sustaining grace. Amen? If not because of His love, we won't be where we are right now. Amen? Kaya po, we need to commemorate. Katulad ng ginawa ni Joshua, binabalikan niya yung nakaraan. Maganda po, no? Kasi ngayon, as the year is coming to an end, or maybe for others, ang iniisip natin, maybe there's something na inyo pong project that it's coming to an end, or maybe it's a school, sa school, something is coming to an end. It would be nice to commemorate, balikan, how it all started. Alam niyo po kami ng aking asawa,
lagi po kaming may panahon na we try to commemorate ano yung mga nangyari ng nakaraan. Kung paano ang Diyos ay naging tapat sa amin. And it helps us and it reminds us that if not because of His grace and love, we won't be where we are right now. At alam niyo, maganda po nang nagko-commemorate, binabalikan mo yung mga nakaraan, how it all started. And alam mo yun, yung alam mo na you're not capable, and and now you're about to finish something, you have reached some things. Pag binabalikan mo yung mga nangyari nung nakaraan at naalala mo how it all started, you remain grateful. At the same time, hindi lamang nagiging grateful, it also humbles us. Kasi wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong maipagyayabang na, dahil asa akin to, kundi ito ay dahil lahat sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At kung hindi siya naging mabuti, ay hindi natin mararanasan ng mga bagay na ito. Di ba? Kaya madalas po, di ba? Especially now as there's a lot of family reunions happening now. Di ba? Madalas ano po nangyayari? Binabalikan natin yung mga nangyayari doon nakaraan. Binabalikan natin, pinagkikwentuhan natin, naalala natin nung tayong mga bata pa. Naalala natin nung mga panahon tayong nag-aaral. Naalala natin yung mga panahon na wala tayong makain. Naalala natin yung mga panahon na tayong naghihirap. Naalala natin yung mga panahon na kahit yung mga bagay na mga nabibili, ngayon ay hindi man lang natin magawang mabili dahil nga kasi, we don't have the capacity to do it. And every time we remember those things, pinapaalalahanan tayo that if not because of the grace of God, we won't be where we are right now. Kaya nga po yung first point natin is commemorate. Why not spend time na alalahanin how the Lord has been faithful in your past history? Ako po tuwing nabibigyan po ko ng panahon to preach, to give a sermon, especially in a new church na hindi ko pa napuntahan, I will be sharing my testimony, the history, how the Lord has been faithful. Especially when I started believing in Christ. Especially when I started to serve Him. And even now, mga kapatid ko, mga kaibigan, it's all because of the grace of God. Yung mga nararanasan po namin, yung mga bagay na meron kami ngayon, tuwing binabalikan ko, sasabi ko sa sarili ko, sinasabi ko sa aking mga anak, sinasabi ko sa aking asawa, pinapaalala namin ang aming mga sarili, hindi mangyayari ang lahat ng ito kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At alam nyo, the more you commemorate, the more you reflect, the more you see His hands guiding you. May mga masalimuot na mga karanasan, may mga mabibigat na mga experiences na dumaan sa ating buhay. Pero alam niyo po anong mangyari? Pagbabalikan natin, na tinitingnan natin how the Lord has been faithful to us. Sasabihin na lang natin, Lord, salamat, pinahintulot mo pala. Kasi meron kang purpose, merong dahilan. At yun ay para ako ay mapabuti. At ang maganda, tuwing binabalikan yung nakaraan at ikinikwento, especially to younger generations, nagsisilbi siyang lessons na hopefully ay matutunan ng mga younger generations yung katapatan at yung pagiging mapagmahal. Kung maging clear sa kanila how the Lord has been faithful in the past. Kaya po ito, the lessons of the past must be appropriated by each new generation. The God who worked for the ancestors in the past is ready to act on behalf of the present generation. Yun ang maganda. Especially when you try to look back and you remind yourself of God's faithfulness. Ito, sinasabi sa next generation. Pero in reality, pag i-apply natin sa ating buhay, pag binabalikan natin ang katapatan nating Panginoong Diyos, pag may mga pagsubok tayo, baka po may mga sumusubaybay ngayon na may mga pagsubok sa buhay, may mga problemang pinagdadaanan, may mga bagay na nagpapahirap sa inyong kalooban. Ngayon, na kayo'y sumusubaybay, na tayong magkakasama, pag binabalikan natin ang katapatan nating Panginoong Diyos noong nakaraan, tinutulungan tayo even now. Sa ating mga sarili, even now, tinutulungan tayo para nang sa ganon,
tayo mismo mabago ang mga perspective natin at hindi lang mabagong ating perspective para tayo hindi manghina. Hindi tayo madala ng mga negative na mga kaisipan. Kasi yan ang gawain ng kaaway. Para maipalimot sa atin ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. At alam nyo mga kapatid, I can say talaga na talagang minsan talagang tatamaan ka. Umaga talagang manghihina ka. At ang pinakamagandang magagawa, balikan talaga yung katapatan ng ating Panginoong Diyos, yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos para sa panahon ng mga mahihirap, sa panahon ng mahirap, sa panahon ng mga may mga pagsubok, sa panahon na tayo ay nagdadalamhati, sa panahon na tayo nasasaktan, yung katapatan ng Diyos ay magiging fresh sa atin na kung paano niya tayong ginaid noon, magagawa niya pa rin i-guide tayo ngayon. So number 1, mga kapatid ko, mga kaibigan, I hope that as we continue to live in this world, let's spend time commemorating the faithfulness of God. That it is His story. That it is never just about us. It's always about Him. Na ang nais niya, mapabuti at mapaganda tayo. Alam niyo mga kapatid, ako po may mga karanasan ako noon na sobrang stress, sobrang talagang manghihina yung iyong kalooban dahil sa mga ginagawa sa iyo. Pero tuwing babalikan ng nakaraan at aalalahanin ko ang katapatan ng ating Panginoong Diyos, parang sasabihin ko lang sa sarili ko, Lord, kailan lang ay naranasan ko ang kabutihan mo at katapatan mo. Pero ngayon, ito na naman ako, Panginoon, parang ako'y nanghihina at parang ako'y nagdududa. Tulungan niyo ako, Panginoon, na maniwalang kung paano naging tapat kayo noon, magiging tapat kayo ngayon at magiging tapat kayo hanggang sa mga susunod na panahon. Amen? So, commemorate. Alalahanin. Spend time. This holiday season. Ngayong bakasyon, especially sa Pilipinas, let's spend time reflecting, remembering how the Lord has led us in our past history. How the Lord has been faithful to each one of us. Ito yung mga panahon na masarap pagkwentuhan. Kasi may mga pamilya na magsasama-sama, may mga pamilya na magkakahiwalay at ngayon dahil bakasyon ay magkakasama-sama, ay ang sarap balikan. At I hope that the center of the conversation will not just be about yung ating mga sarili o yung ating mga kaibigan o kaya naman yung mga achievements na nangyari sa buhay natin, kundi it's all about God's faithfulness sa ating mga buhay. So number 1, commemorate. Okay? So when you read Joshua 24, 2-13, Joshua was telling them, he was recalling to them how God has been faithful from the past. And even now, God will continue to be faithful. Number 2, the second letter C, linagay ko po dito, is after remembering, after commemorating the faithfulness of God, number 2, we need to choose. Number 2, second letter C is choose. Lalo na yung topic natin, choose this day. Why? After recalling, after commemorating what happened in the past, in Joshua 24, 14-15, it says, Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. And if it's evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ang sabi na ngayon ni Joshua sa kanila, pumili kayo. Pumili kayo. Pero kung ako lang, ako at ang aking pamilya, we will serve the Lord. Pero bago yun, sa verse 14, ang sabi fear the Lord and serve Him in sincerity and faithfulness.
Yung word na fear, hindi po ibig sabihin yan ay yung natatakot tayo na parang nakakita tayo ng isang bagay na nagdulot sa atin ng yung pangamba o kaya naman ay anxiety sa ating buhay. No. To fear God is a constant awareness of the magnitude of His demands, a recognition that He is not only our Heavenly Father but also our Divine King. Kumbaga, it's about reverence. It's about respecting God. Ito po yung sinasabi sa Bible na fear of the Lord. We remember that He's our Father, but at the same time, we remember that He is our King. At kung siya ang ating hari, ibig sabihin, mga ginigili ko mga kaibigan, mga kapatid, we need to be ready to follow Him, to obey Him. Okay? Kaya po, yung sabi po dito, fear the Lord. Pero sabi po rin dyan, is serve Him. While fear describes the inner attitude that must characterize an Israelite, the practical outcome of reverence to God is service. Kaya sabi doon, una, fear the Lord. Within, sa loob, ay merong respect, may reverence sa ating Panginoong Diyos because of how He's been faithful to us. And then ang outward or outcome ng reverence is what? We will serve the Lord. Ito ang ganda nito. Yung pagsama ng fear of the Lord and serve Him, nagpapakita that it should be both. Okay? Both inside and outside. Kasi bakit? You can say or you can show that you're serving the Lord but not out of reverence. Posible. Posible yan. Na naglilingkod tayo, gumagawa tayo ay nag-serve actively, marami tayong mga accomplishments na nagagawa sa ministries, pero it's not out of fear. Or it's not out of respect. It's not out of reverence. Posible na ang reason ay selfish desires. Posible ang habol ay para nang sa ganon, magkaroon ng mga benepisyo, magandang buhay. At don't get me wrong, walang masamang magkaroon ng mga bagay na yan. Pero pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, it should be because of reverence. It should be because of love for the Lord. Kasi nakita po natin sa bayan ng Israel at maging sa bagong tipan, sa lumang tipan, na posibleng maglingkod. Pero ang puso ay hindi correct, hindi tama. Kaya po, fear God and serve Him. Ibig sabihin, it should be both inside and outside. There's an inner change. There's an inner decision na ang point natin ay nadama natin, naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. And that's why in our hearts, we respect, we love Him because He loves us first. At ang resulta ng pag-ibig na ito, na ating nadarama, na meron tayo sa ating mga puso, we will end up serving Him. Ang magiging aksyon natin, kilos natin, ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ito, posible ba na inside you fear, you have experienced the love of God, pero you will not end up serving? I think, mga kapatid, in my reflections, when you're in your heart, you have experienced the love of God. You respect Him, you have reverence for Him, you love Him, automatically, the outcome will be service. Posible lang nating i-claim na mahal natin siya. Posible lamang nating i-claim, i-profess na tayo may respeto sa Kanya. Masabi kasi madaling sabihin yan. Pero ang tunay na nakaranas ng pagmamahal natin Panginoong Diyos at may takot sa ating Panginoong Diyos, may respeto sa ating Panginoong Diyos, makikita sa ating paglilingkod sa Kanya. And we do it out of love, not because of selfish reason. At ang sabi pa po doon, in sincerity and faithfulness. Pag titignan natin yung Hebrew word ng sincerity and faithfulness, the term
generally connotes constancy, yung sincerity, and stability. It usually refers to God whose character is intrinsically characterized by faithfulness which is manifested toward Israel. Ang point, mga kapatid, sa ating paglilingkod, we should be dependable and trustworthy. We should be constant and stable. Kasi bakit? Pag minsan, mga kapatid, ano nangyayari? Yung ating paglilingkod, pag minsan, it's not constant. Minsan ay tayo ay, pagewang-gewang. O kaya naman pag minsan ma-active, minsan ay hindi. That's why it should be constant, tuloy-tuloy, and stable. Ano po? Minsan, ang nangyayari, tayo naglilingkod lamang. Kaya ito mga kapatid, again, this is a moment of reflecting for all of us. Minsan tayo naglilingkod lamang. Nang maigi, binibigay natin yung 100% best natin. Kapag may kapalit, kapag meron tayong ina-expect na kapalit, pag wala ang mangyayari, tatamad tayo. Pag hindi tayo na-appreciate, ayaw na nating gawin. Yung isang bagay, parang alam mo yun, ginawa mo ng maigi, kumanta ka, nagsermon ka, nangamay ka, kumiti ka, nagluto ka, nung hindi ka na-appreciate, ayaw mo nang gawin. So, hindi siya constant and stable. Hindi dependable and trustworthy. Kasi yung tunay na may respeto, may reverence sa ating Panginoong Diyos, maglilingkod even in the absence of human appreciation, human response, or human recognition. Kahit wala yung mga bagay na yan, tayo tuloy-tuloy na maglilingkod sa ating Panginoon Diyos. And that's why we need to make that decision today to help us, that the Lord will help us to be constant and stable sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Yun po, minsan naman yung iba, ang nangyayari, natitrigger lang ang katapatan sa ating Panginoong Diyos kapag may mga problemang dumarating sa buhay. Pag may mga krisis na dumarating sa buhay. Kumbaga, tulad ngayon, siguro, may mga ilan, dahil magtatapos na ang taon, merong wish para sa next year. So, ang ginagawa, active na nagsisimba ngayong December. At yung wish ay sana makuha. Pag hindi nakuha ang wish o yung gusto, pagdating ng January, wala na. Hindi na maglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, I hope and pray that we will make that decision to fully serve the Lord, that our hearts will be transformed, that we will be dependable and trustworthy. Why? Because God is faithful. Amen? At ang sabi po, pag itutuloy natin yung basa, sa kanilang pagpili, na sabi ni Joshua, basta ako, pipiliin ko Panginoong Diyos. Maglilingkod ako sa ating Panginoong Diyos. At tinuloy niya pa sa verse 16 to 18, Then the people answered, Far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. For it is the Lord our God who brought us and our fathers up from the land of Egypt out of the house of slavery, and who did those great signs in our sight and preserved us in all the way that we went, and among all the peoples through whom we passed. And the Lord drove out before us all the peoples, the Amorites who live in the land. Therefore, we also will serve the Lord, for He is our God. Ayan, ang ganda ng pagkakasabi nila. Nirecall nila, kinomemorate nila ulit. Ang Panginoon na nagtapat sa amin. Ang Panginoon ay tapat. Ang Panginoon na nagligtas. Ang Panginoon na nag-bless. Ang Panginoon na nag-provide. Ang Panginoon na nag-ingat. Ang Panginoon na nagbigay. Ang Panginoon ang laging nariyan para sa amin. Kaya kung pipiliin mong maglingkod sa ating Panginoong Joshua, kami rin, pipiliin din namin ang ating Panginoong Diyos. Pero alam niyo, ang ganda nito eh. Pag binasa niyo yung verse 15, 16, 17, 18 hanggang 21, mapapansin niyo po na si
itong si Joshua ay para siyang magiging yung bigla niyang sasabihin na alam niyo yung parang sa laro na parang biglang magkokontrabida. Pero ang purpose is para nang sa ganun, talagang maintindihan ng mga Israelita yung kanilang gagawing pagdedesisyon. Kumbaga parang hindi parang, kundi talagang sasabihin ni Joshua na pag hindi nyo ginawa to, ito yung mangyari sa inyo. Pag ito, ganito. Kumbaga pinapakita ni Joshua yung consequences. Pero sabi pa rin nito mga tao, we will serve the Lord. Naalala nyo yung pag-aaral natin nung nakaraan, yung God is faithful na topic natin. Sabi ni Joshua talaga, every word that he said, it happened. Wala siyang pinangako na hindi natupad. At ito pong desisyon, itong pagpili. That's why the second point is choose. Commemorate, let's choose this day. We need to remember and remind ourselves of 3 things then. First, sa pagdedesisyon, the decision to serve God is a serious one. Hindi ito yung sasabihin mo lang for the sake na masabi. Hindi ito yung bigla-bigla mo na lang na babanggitin ng hindi mo nauunawaan. Kaya si Joshua, ipepresent niya Pag pinili nyo maglingkod sa ating Panginoong Diyos, itong ibig sabihin niyan. May mga susundin kayo. May mga batas na kailangan nyong sundin. May mga bagay na sinabi ng Diyos na hindi dapat. Pag hindi nyo ginawa, ito mangyayari. Why? Because the decision to serve God is a serious one. It means kailangan nilang iiwan ng ilang mga bagay. May kaakibat na consequences. O let's say, hindi consequence yung tamang term. May kaakibat na sakripisyo. Yung pagpili sa ating Panginoong Diyos. But of course, may mga sacrifices. Pero in reality, those sacrifices is for our good. Kasi bakit? Ang Diyos, alam niyang mabuti para sa atin. So, the decision to serve God is a serious one. Hindi ito biro-biro. Parang yung, di ba sabi nga nila, pag mag-aasawa, hindi yan yung parang mainit na kanin na iyong isusubo at iyong iluluwa. Di ba? Yung pagpili ng kurso, di ba? Seryoso rin yan. Hindi pwedeng palit ka ng palit. Kasi kawawa naman. Lalo na kung wala ka ring enough na resources para makapag-aral. Yung mga bagay na ganyan, mga kapatid, ay mga seryosong mga desisyon. Di ba? May araw-araw tayo nagdidesisyon Minsan, yung damit, pipili ka lang, ang susutin mo. But that's not a serious decision. Pero may mga bagay sa buhay natin na mga seryosong desisyon. At yung pagpili sa ating Panginoong Diyos, yung pagpiling maglingkod sa ating Panginoong Diyos is a serious one. Lalo na pag pinag-aralan natin buong concept ng banal na kasulatan, yung great controversy, na ang kaaway hindi natutuwa sa ating pagdidesisyon. And so when we decide to follow the Lord, the enemy is at war. It's like a roaring lion na naghahanap ng kanyang masisila. So number 1, the decision to serve God is a serious one. Number 2, the decision of the Israelites to serve God must be their own decision. Kaya ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kumbaga, ang sinasabi ni Joshua, mamili kayo. Decision nyo yan. May free will kayo kung susunod kayo sa ating Panginoong Diyos. Pag sumunod kayo, ito ang dapat ninyong gawin. Ito mga mangyayari. Pag hindi kayo sumunod, ito ang mangyayari. It should be their own decision. And even now, ang desisyon po ninyo, mga taga-subaybay, mga kaibigan, mga kapatid, tayong lahat, ang desisyon ko, ang desisyon nating lahat, it's a personal decision to follow the Lord. Hindi tayo pwedeng mag-decide para sa iba. Hindi tayo magdi-decide para sa iba. Sila ang magdidesisyon sa kanilang mga sarili. Kumbaga, they need to own their decision. They need to own yung kanilang pagpili. Kasi, tingnan nyo, nangyari na ba sa inyo na kayo ang nagdesisyon para sa iba? Anong bandang huli?
Noon nag-fail o may nangyaring hindi maganda, anong sabi? Kasi siya nagsabi. Sabi niya, yan ang piliin ko eh. O di ba, anong mangyari? Nagsisisi tayo. Walang ownership sa decision. That's why we need to make our own decision. And when we make that our own decision, ano man ang mangyari, we stick to that. Kumbaga, not really stick, especially kung mali naman yung decision natin. Huwag tayo mag-stick to decision. Ang context po na sinasabing stick to the decision is the decision to serve God. Kasi yun na pinag-uusapan natin. Let's stick to the decision to serve God. Let's own that decision. Not because somebody decided for us. Because we made that decision to serve God. Ano man na maging problema, ano man na maging mga bagay na dumating sa buhay natin, na gagawin ng kaaway para tayo pigilan, let's make our own decision. Let's stay in that decision. And third, Israel must realize that humans cannot serve God in their own strength. Ayan. Hindi natin kaya sa ating mga sarili. We need the grace of God. Ako po napansin ko, sa akin pong 15 years na pagpapastor, hindi pa kasama yung mga taon ng aking pagsiserve as Bible worker, radio, na nag-radio rin po tayo ng ilang mga panahon, nag-TV preaching tayo, nag-serve po tayo as Bible worker, as layman, nag-serve po tayo ng maraming iba't ibang mga pamamaraan. Na-realize ko po, hindi talaga natin maipagmamalaki na sa ating mga sarili. Kasi mahina talaga tayo. Madalas tayong bumabagsak at nanghihina. It's only because of His grace. Kaya po, kailangan natin hingin ang tulong na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga kahit si Paul, di ba, ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Posible nating magawa dahil sa kapangyarihang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Amen? So when we make that decision, first, commemorate. Number 2, choose. Decision, it's a serious one. The decision, it should be our own decision. And when we make that decision, let's remind ourselves, we can only do it sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy tayong lalapit sa Kanya at isusuko ang ating mga sarili sa Kanya. At ang sabi sa Joshua 24:22-24, tingnan ninyo. Then Joshua said to the people, you are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord to serve Him. And they said, we are witnesses. He said, then put away the foreign gods that are among you and incline your heart to the Lord, the God of Israel. And the people said to Joshua, the Lord our God we will serve, and His voice we will obey. Ang sabi diyan, yung mga foreign gods, alisin na ninyo. Burahin na ninyo. Sirain na ninyo. Huwag niyong hayaang malaso ng inyong mga kaisipan. At alam niyo, nung nakaraan po, nagkaroon kami ng devotional as a family about this, na may mga bagay na mga Diyos-Diyosan sa buhay natin na dapat din natin tanggalin. Alam niyo, nung napunta po ang inyong lingkod sa Israel Museum, nakita ko po doon na yung mga maliliit na mga Diyos-Diyosan, mga carved images, na natagpuan sa mga Jewish homes na nagpapakita na, possibility na maging yung mga Israelita na nagsabi at nag-claim na susundin nila ang ating Panginoong Diyos, sila mismo ay may mga Diyos-Diyosan na itinatago nila. Tinatago nila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang maaaring mga bulsa, instead of faithfully following what the Lord wants. That's why the Lord is saying, put away the foreign gods at incline yung inyong mga puso sa ating Panginoon Diyos. And in reality, yung ating mga puso, it's not natural to incline to the Lord. Ang kailangan talaga natin ay transformation that comes from the Lord, the power of the Holy Spirit, at tayo po mismo ay isukong ating mga sarili para nang sa ganon, ang ating mga puso ay maging sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, maybe, ang question na dapat nating pag-usapan, o tayo mag-reflect, ano yung mga Diyos-Diyosan sa buhay natin na maaring nakakahadlang para ibigay natin lahat sa ating Panginoong Diyos? Relasyon, trabaho,
career? Or yan ay mga gadgets ba? O kaya mga pangarap, posisyon, kayamanan? Ano mang mga bagay na yan, we need to surrender it all sa paanan ng ating Panginoong Heso Kristo. Even after the people's threefold promise to serve the Lord, which implies, as Joshua commanded, the removal of foreign gods from among them, there is no report that it actually happened. Walang report. At kung tutuloy natin yung basa sa mga susunod na mga kabanata in the book of Judges at marami pang mga susunod na mga aklat sa banal na kasulatan, we continue reading. Bumagsak ang karamihan sa pagsunod at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan muli. Sasabihin siguro natin, tigas naman ang ulo ng mga Israelita, huwag na tayong lumayo. Kahit po tayo ganyan. Kaya nga po, if we will make that decision, if we will choose this day, remember, it's only by the grace of God that we can fully follow. It's only through His strength. That's why, ipagpe-pray natin, Lord, bigyan nyo nga po ako ng lakas. Masunod po ang inyong kalooban at ang inyong kagustuhan. Kasi sa ating mga sarili, tayo ay may hina. So again, ang topic natin, choose this day. The first point, commemorate. Alalahanin natin kung paano ang Diyos ay naging mabuti sa atin, naging tapat sa atin. Number 2, let's make that decision. Let's choose this day. Piliin natin ang ating Panginoong Diyos. Piliin nating sumamba, magpuri sa Kanya. Piliin nating mahalin ang ating Panginoong Diyos at maglingkod sa Kanya. And number 3, I hope that this moment or this time is an opportunity for us also not just to commemorate, not just to choose, but to contemplate. Mag-reflect. Kasi bakit po? As Joshua chapter 24 is ending in verses 29 to 33, ang nangyari po, ito ay yung kwento na ng mga kamatayan ni Joshua, nung high priest, at naging yung kay Joseph. Basahin natin to. In the epilogue, reporting on the deaths of Joshua and Eleazar, the high priest brings the book of Joshua to a sovereign end. By recounting together the burial of Joshua, the burial of Eleazar, the burial of Joseph's bones, the author creates a contrast between the life outside the land and the beginning of life in the land. There is no need to wonder anymore. Kumbaga, syempre, nung panahon ni Joseph, they were in Egypt. And then, nung panahon ni Moses, they were wandering. And now, in the time of Joshua, they are now in that promised land. They are there. Nandun na sila. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, naroon na sila. Nangyari na yung pinangako na ating Panginoong Diyos that they will be, that He will be bringing them to a land flowing with milk and honey. Kaya po itong story, itong dulo ng pagre-recall o pagnanarrate nung paglibing kay na Joshua, kay Eleazar at kay Joshua ay nagpapakita ng ang Diyos mula noon at ngayon sa panahon nila ay tapat at tinupad niya ang kanyang mga pangako. That's why it's an opportunity to contemplate. Kasi bakit po? Tayo na ng mga nag-aaral ngayon. It's an opportunity to contemplate. Kasi bakit po? Mapapansin ninyo doon sa panahon ni Joseph. At pagkatapos sa panahon ni Moses. And then, the first generation, kasi po maging matigas ang ulo, they wandered in the wilderness. And then the next generation, they were able to cross. And now they are in the land. They have settled in the land. We can see the generation after generation. And now, we are in this generation. The question na we need to reflect, meditate, and to contemplate. Kumbaga sa kanila, magiging tapat ba ang Israel sa ating Panginoong Diyos? Itutuloy ba nila yung sinabi ng Diyos na dapat nilang gawin para nang sa ganon ay tuluyan na malinis yung lupain sa mga Diyos-Diyosan at marami pang iba? Patuloy ba sila na magtatapat sa Diyos at hindi nila pahihintulutan
na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay ma-distract sila. Ito yung mga katanungan, and even today, this is the question for us. As we have seen the faithfulness of God, as we have seen characters in the Bible na naging tapat sa ating Panginoong Diyos, and now that we are in this generation, pipiliin rin ba nating magtapat sa ating Panginoong Diyos? At nakita rin natin sa banal na kasulatan, yung mga taong nagdesisyon na hindi magtapat sa ating Panginoong Diyos at ang naging kahinatnan nila ay kakaiba at hindi maganda, pipiliin ba nating piliin yon o gawin yon? O pipiliin nating maglingkod sa ating Panginoong Diyos? This is a moment of contemplation. Para sa bawat isa sa let's contemplate. Let's reflect. Let's pray. As the year is about to end, will I continue living my own way or will I follow the Lord? Pipiliin ko bang magtapat sa ating Panginoong Diyos? A generation under Joshua has been faithful to the Lord. But will the next generation maintain the same spiritual direction that has been traced by its great leader? Each successive generation of God's people reading the book of Joshua must face the same questions. Their success depends on the nature of the answers they provide in their everyday lives and how they relate to the truths they have inherited. At yun din ang ating contemplation ngayon. Na tayo nag-aral ng salita ng Diyos, na tayo nag-aral ng book of Joshua. Nakita po natin how others were unfaithful, how a few and others were faithful. Ano ang pipiliin natin? Itutuloy ba natin? Kung meron tayong mga magulang na naging tapat, itutuloy ba natin ang pagtatapat sa ating Panginoon Diyos? Or we will allow the enemy to succeed in our generation and let it all end here? Na para bang, okay, ayoko na maglingkod. I hope that just like what Joshua said, we will choose this day. That as we contemplate, as we reflect, we will choose this day to continue to be faithful because we are serving a faithful God. Nawa po na-bless kayo dito po sa ating pag-aaral na ito at nawa po we will choose this day. Let's commemorate, let's choose Him every day, and let's contemplate ng tuloy-tuloy. Mag-reflect po tayo, mag-meditate tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, and let's make that decision to follow Him all the way. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming pong napag-aralan ngayon. Salamat po sa paalala. Salamat po sa napakagandang pag-aaral na pinagkaloob niyo po sa amin sa pamagitan po ng pagbabasa ng aklat ng Joshua. Nawa po, Panginoon, ng bawat isa sa amin na-inspire, na magtapat sa inyo, na-inspire, na lalo pa pong piliin kayo sa araw-araw. Lord, sa aming mga sarili kami mahihina. Hindi namin kaya. Madalas kami bumabagsak. Ngunit salamat po na sa inyong biyaya ay magagawa po namin. Tulungan niyo po kaming tumingin sa aming Panginoon Jesucristo na nagtagumpay at ang tagumpay niya ay maging tagumpay namin at kami mabigyan ng lakas upang patuloy na magtagumpay sa aming po mga hinaharap na mga pagsubok, mga problema at maging sa pagharap po namin sa aming mga kahinaan, sa aming po mga pagsubok sa buhay. Patnubayan niyo po kami at tulungan kaming lagi lamang po manghawak sa inyo. Pagpalain po ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid at ingatan po silang patuloy. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Muli po, inaanyayahan ko po kayo sa mga susunod pa po nating mga pag-aaral at nawa po ay patuloy na maranasan natin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ayan ang topic natin sa susunod. As we start 2026, Uniting Heaven and Earth, Christ in Philippians and Colossians. Samahan niyo po kami sa pag-aaral na to at nawa po ay mabless po kayo at patuloy nating maranasan ng kanyang biyaya at pagmamahal. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.